Good day mga katiktik, mayroon pala tayo ditong Realme Note 50. Ayan, naka-Google account at ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba natin to ipa-bypass. Dahil ito ay error sa mga tools mga katiktik. So nakita nyo dito sa taas, meron siyang padlock. Ayan o dito sa upper left side. Meron siyang naka-icon na padlock. Ibig sabihin naka-Google account. So nakita nyo naman at naka-Google account. Ito yun mga katiktik. Punta tayo dito sa dapat naka-connect pala tayo sa Wi-Fi at ito yung sinusubukan ko munang gagawin, yung pupunta tayo sa settings ng ating Wi-Fi at i-click yung send feedback, tap yung send feedback at itong legal help dito sa baba. Ito, yan ang tinatap ko. So pagka-tap niyan is pumapasok yan sa ito sa may part na video at tap mo yung YouTube. May YouTube dyan na nakasulat. Medyo mabagal lumabas dahil mabagal din yung internet natin. Ayan, ito YouTube. Ayan, yung YouTube na logo, yun. Itatap mo yun at ibabak mo lang. Papasok tayo dito sa browser. Use without account. Ganyan lang. Tapos, dito sa taas, try mong itatype dito sa taas yung address bar at itype mo dito yung binrom.net/bypass. Dahil speedy ito mga katiktik, medyo makunat yung ano niya, yung pag-bypass. So, pumasok na dito at nung sinubukan kong itap yung setting, wala pong function. Ayan o, parang nagbi-blink lang siya. Pag tinap mo yung setting, wala, di gumagana. At sinubukan ko dito humanap ng ibang paraan, pero ayaw siyang umobra mga katiktik. Ayan. So, hindi ko puputulin tong video na to para maintindihan nyo kung ano yung ginagawa ko. At dadirect tayo dito sa ibang way kung paano natin siya iba-bypass. Ayaw kasi ng iba na ikakat natin yung ating video dahil daw may putol. Kaya hindi daw totoo yan. So nag-type ako dyan ng delete or disable apps. Ngunit pag tap ko dito hindi na naman gumana. Ayaw na naman. So dahil ayaw na naman niya gumana, hanap na naman tayo ng ibang paraan. Ngunit sinubukan ko pa ulit na i-type. Yan, sinubukan kong pilitin no, na pumasok tayo doon sa settings yung may GoTo application na nakasulat. Pero wala. Yan, naglo-loading. Loading lang mga tiktik. Meron pa rin akong ginagawa dito na isa. Yung may kasabay akong ginagawa dito sa PC. Ayan, so lumabas na siya mga tiktik. Nagbi-blink-blink lang yung nakapop up na window. Hindi naman yan pwede. So hindi siya accepted sa ganong paraan. Ayan. Then, sinubukan ko pa ulit. Baka sakali. So, ganito talaga pagka nag-manual tayo, kailangan nating subukan. Yung mga paraan natin na gumagana dati sa katagalan ng panahon is hindi na gumagana. Baga ibang ano na naman, ibang way. Ibang paraan na naman ang pagba-bypass. Kaya kailangan natin humanap ng ibang paraan. Bukan ko pa ulit dito, pero wala pa rin akong napala. Kaya maghintay lang kayo, medyo mahaba na tong video natin dahil hindi ko talaga to pinotol dahil pangit naman kung bigla na lang magawa ang cellphone. So ganito yung trouble niya bago magawa ang cellphone, no? Babypass sa manual. Pero kung may gamit kayo, may mga tools, hindi na po dadaan sa ganito. Baga i-click nyo na lang. Dahil nga din may tools tayo pero nag-error naman sa ating software na ginagamit, yun ang hindi ko na naipakita kung ano yung error. Kaya ginagawa natin ng paraan para mai-bypass ang kanyang unit. At iniwan pala to sa atin. Iniwan sa atin yung mismong phone. At sa
Mga 3 days pa niya mabalikan kasi nga may trabaho din. 3 days pa niya mabalikan kaya may time ako dito na kalikutin siya at imamadmad. Kaya subukan niyo na lang itong gayahin. Pero kung ano gusto niyo i-fast forward niyo na lang video. Pero pangit din baka mabigla na lang kayo mapunta doon sa mag-open yung cellphone. Hindi niyo alam kung ano yung naging proseso. Ayun, naglo-loading na naman. Dahil yan sa mahinang internet. Yan, ayaw talaga. So, dito tayo na portion, nagtatagal tayo dito. Ayaw talaga niyang gumana. So, wait lang natin hanggang sa tayo ay sumuko. Ay, hindi sila pala. Hanggang sila ang sumuko, hindi tayo. Kasi binabypass natin to eh. Alam kong iba dyan, pinapass forward nila, pero okay lang. Kasi sila naman yung maghahanap. At kung may mali silang mapindot doon, ay sila din naman ang bahala. At kung kulang sa explanation, ay okay lang. So, fast forward nyo lang, hanapin yung banda kung saan tayo mag-umpisa ng panibagong technique. Nahanap ko pa dito yung ginagawa ko na isa dito sa kabilang portion. May ginagawa kasi dito sa isang cellphone na kasabayan. So, ito mga katiktik, loading pa rin yung gusto nating marating yung ang tawag nito yung GoTo application. Pero loading siya. So, ang gagawin natin, kuha tayo ng isang cellphone, i-on natin yung personal hotspot. Yan, ibabak na lang natin to lahat dahil ayaw talagang gumana. Ayan, kuha tayo ng isang cellphone at yung nakakonect dito na wifi, forget natin yung mga tiktik, forget yung wifi. Tapos kukonect tayo dito sa hotspot yan. Ito, kailangan mong i-forget yan yung sa wifi. Disconnect and then forget. Kasi dapat sa hotspot mo lang siya makakakonect. Wala nang iba siyang makunikan dahil pag meron yun, kailangan yung i-disconnect nyo o i-forget talaga. So dito mga katiktik, hinanap ko yung ano natin, personal hotspot. Ito na yung umpisa yan. Tatype lang natin yung password ng ating personal hotspot. Yan. Ayan, kapag connected na, ito yung anuhin natin na tatandaan kung paanong technique. Ito yon. So pagka off natin ng personal hotspot, dapat ma-next natin. So ito na yung mga katiktik ha. Yan, naka-password, nang hingi pa ng Google account yan ha. Back natin dito na portion. Yan, dito. So, off yung personal hotspot and then next. Ayan o, sabayan sila mga katiktikan. Naka-off na yung personal hotspot natin at kapag pumasok sa ganyan, ano, may padlock pa yan sa upper left side. Ayan, skip na lang natin. Ay sasabihin ko na sa inyo mga katiktik na congratulations dahil ang ating phone ay okay na, papasok na yan siya sa kanyang home screen. So, no need na natin ng personal hotspot. At panghuli dito mga katiktik, kailangan mo lang i-factory reset sa yun, no? Kita naman yung model niya mga katiktik. Realme Note 50. So, ang kailangan mo lang gagawin dito mga katiktik is bago nyo i-reset, lagyan nyo ng pin code kahit anong pin code ang gusto nyo. So, sa akin dito, lagyan ko lang ng 4 na 0. Ayan. Tapos, pagkatapos nyan, i-check natin kung mayroong nagawang pin code. Ayan. Tapos, 4 na 0. Ayan. Okay, nagawa natin yung pin code. Pasok tayo ulit dito. Titap lang natin yung reset. Reset option. Ayan. Re-reset lang natin. Baga, reset lang yung all data erase. So, yan. Antayin na lang natin magbukas ang ating cellphone at i-set up na lang ito. Si-set up na lang hanggang sa home screen. At congratulations kung nakarating ka hanggang dito sa video na to mga katiktik. Again, kapag isa ka sa natulungan dito, huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe ka na rin para maging updated ka sa ating susunod na video na upload mga katiktik. So antayin na lang natin yan na magbukas ang ating phone. So again, yung isa kong ginagawa dito na phone is hindi pa natapos. Antayin na lang natin.
matapos yung itong isa na cellphone na ginagawa. Ito, magkasabay to. Ayan, ito. Magkasabay itong matapos ngayon. Ito yung kinakalikot ko doon sa desktop. Hinahanap ko yung model. So, yung isa natin dyan, nakatabay na matapos. I-set up na lang natin yan. So, konti na lang naman. Nasa 2 to 5 minutes kasi yung pinakamatagal niyan bago magbukas yung phone. So, pagbukas is diretso na yan mag-set up. Hindi na po natin kailangan connect ng wifi or di na natin kailangan connect na data or hotspot kasi successfully remove na po ang ating FRP. Sana may nakuha kayo ditong idea. And again, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa ating channel para mas dumami pa tayo. Although, minsan na lang tayo makapag-upload dahil sa kabisihan ng ating buhay-buhay. Ayan. So, panoorin nyo na lang hanggang magbukas yan yung ating phone kasi hindi ko na nga ito pina-pass forward. Yan, maraming salamat sa panood at hanggang sa susunod ko na